Alam niyo, parang kanina ho sa pag-init ng pagsalubong niyo sa akin mula doon sa labas pa, ay, ano kaya pwede ko italumpati pa dito dahil mukhang kumbinsido na kayo. Tapos yung ating mag-aaral kanina nagsalita, napakagaling. Sinundan ng ating guru na 13 years na, kumanta pa. Sabi ko, mukhang kailangan yata akong kumanta dito. Pero dahil ay pagmamalaki namin yung baha, hindi na rin problema dito sa Caloocan, hindi na ho kakanta at baka masubukan pa yung claim na yan. Ngayong hapon po, muli natin pinatutunayan ng positibong bunga ng mabuting pamamahal at sama-samang pagtaak sa Daang Matuwid. Pinasinayaan po natin ang 2 bagong school buildings dito sa Grace Park Elementary School na pihadong magiging lunsaran ng mas magandang kinabukasan para sa mga kabataan ng Caloocan. Balita ko po, ililipat raw yung senior high school dito. Halos doble yung populasyon nito. Kakayanin raw po nitong mga pasilidad nyo at single shift. Hindi raw tulad ng dati. Sipin nyo, estudyante, double shift. Ay, ano kayo? Ibig sabihin, double shift. Double shift, pwede ho yung triple shift sa factory. Pero pag nag-aaral, yung bata, di ba? Tama ang pagtulog, tama yung oras yung pagkain, tama yung oras ng pag-aaral, may pahinga, etc. Kailangan kumpletuhin yun para makumpleto ang development. Pag ginagawa nyo multiple shift, sa iba lugar ho, umabot ng 3 hanggang 4 eh. No, grade school na bata, mag-uumpisa ng late afternoon, matatapos ng medyo gabi na ho talaga. At uuwi sila sa gabi. Hindi ho tamang patakaran yun. Yun ang pinapalitan natin. Isa nga po sa building dito, pinondohan ng PAGCOR sa pamumuno ng butihing Chairman Bogyan Kiat sa ilalim ng matuwid na daan sa Silid-Aralan School Building Project. Layo ng programang ito po na makatulong sa pagpapagawa natin ng mga classroom sa kalakhang bansa. DepEd ang tumutukoy sa mga paaralan na kailangan pa ng mga classroom, PAGCOR ang magpopondo, DPWH naman ang nagpapatayo ng mga gusali. Mula taong 2011 hanggang taong 2015, nakapaglaan ng PAGCOR ng 12 bilyong piso para sa 6,500 silid-aralan. Baka pwede ho natin pasalamatan rin ng PAGCOR sa pagkasino. Talaga nga naman po, ibang-iba na ang sistema at kalakaran sa PAGCOR. Kung maalala natin, noon, winawaldas lang ang bilyong piso para pambili ng kape. Naitanong ko na nga ho, pag ininom nila yung bilyong pisong kaping yan, sama pa ng pagkukutsa ng konsensya nila, nakakatulog pa kaya yung mga taong yan. Ngayon po, ang pondong ito ginagamit na para mayangat pa ang antas ng edukasyon sa buong bansa. Kaya po sa ating mga ahensya, sa lokal na pamahalaan at sa bawat boss nating nakikisa sa programang ito, maraming salamat po muli sa inyo lahat. Ito pong pagpapatayo ng mga silid-aralan ay bahagi lang ng malawakan nating agenda upang palakasin ang sektor ng edukasyon. Kung matatandaan po ninyo, isa sa mga problemang dinatnan natin ang ipinamanang backlog na 66,800 classrooms, 61.7 million textbooks, 2.5 million silya, pati na ang 145,827 na guro. Nang dahil sa tapat na pamamahala, natugunan na natin ang mga ito, pati na ang iba pang mga kakailanganin dala ng implementasyon ng K-12. Bago nga po tayo bumaba sa pwesto, ayon kay Brother Armin, hihigit na sa 185,000 ang mga classroom ang ating naipatayo at napondohan na po. Siyempre po, hindi pwedeng isang sektor lang ang binibigyan natin ng tutok. Kailangan ring tugunan ang iba pang kailangan ng ating mga boss. Nandyan ang Pantawid Pamilya Pilipino program na sinisigurong malusog at nakakapasok sa eskwela ang ating mga kabataan. Dito sa inyo sa Caloocan, nabanggit na po kanina, maswerte na po kayo nung araw. No? Nung araw po, 2,141 kabahayang benepisyaryo taong 2010. Ngayon po, bakit kayo swerte? Baka matanong nyo. Nadalaw tayo sa ilang probinsya tulad ng Cavite, Batangas at Basilan. Ang dami po ng benepisyaryo doon. Ang dami po nila, 0. Yung 3 probinsyang yun, para sinabi na rin walang nasa laylayan na lipunan, wala pong tinutulungan ang Pantawid Pamilya nung tayo po'y nagsimula. Ngayon po, sa ilalim ng ating panunungkulan, hinanap natin ang tunay na mga nangangailangan, panangayuda at pinalawak pa ang sakop nitong Pantawid Pamilya. At sa kasalukuyan nga po, nabanggit kanina, 31,510
kabahayan na mula sa dating 2,000 lang ang nakikinabang na sa benepisyo ng Pantawid Pamilya Pilipino Program. Bahagi po sila ng 4.6 na milyong kabahayang benepisyaryo ng Pantawid Pamilya sa buong bansa. Ayon nga po sa inisyal na pag-aaral, nabanggit ko na po dati, 7.7 million individuals na po ang natulungan ng programang Makatawid sa tinatawag na poverty line. Hindi na po sila yung pinakamahirap na ating mga kababayan at nakakaangat na maski pa paano. Mas malawak na rin po, sakop ng PhilHealth natin ngayon. Dito sa inyo po, 1.2 million ng individual ang nakikinabang po sa PhilHealth dahil member na po sila. Bahagi sila ng 93 milyong Pilipinong nabibigyan na ng agarang kalinga ng Estado. Ang sa atin lang po, paano na lang po kung magbago ang isip ng papalit sa atin at ihinto ang mga programang ito. Siguro gusto ko hindi na gusto. Panahon ng nanay ko nila, di ba, pre-education hanggang high school. Tapos marami tayong out-of-school youth pagkatapos. Tinatanong, bakit ang daming out-of-school youth? Tinuturong dahilan, masama kalusugan, madaling magkasakit, di makapasok. Tinuturong kadahilanan, pamasahe na lang, hindi matugunan ng kanilang mga magulang. Napipilitan, ipigil ang pag-aaral. Siyempre, pag hindi ka nakatapos sa maskeno, yung hindi ka nakakuha ng kurso sa TESDA, yung trabaho na nakukuha mo yung tinatawag na menial jobs. Madali kang palitan, mababa sweldo, ang dami naghahabulan doon. Tila walang solusyon o paraan para makaangat ka sa iyong kabuhayan. Sa Daang Matuwid po, pinipilit natin na nandyan ang classroom dahil kulang ang classroom. Tulungan na rin natin yung pamilya para mapangalagaan yung kalusugan ng mga anak at mabigyan ng paraan para masustentuhan yung pag-aaral. Kaya nandyan yung Pantawid Pamilya Pilipino Program. Dahil maraming ang pangangailangan, kung minsan masama yung nutrisyon, nagkakasakit, pinalakas natin ang PhilHealth para meron kayo sasandalan pag dumating ang karamdaman, pinalawak natin. Sa dami ng miyembro, pinalawak rin natin sa dami ng tinutuntunan o inaasikaso ng PhilHealth. Alam po nyo, totoo po, mula noong 2009, nung may mga nagmumungkay sa aking tumakbo, at tumakbo bilang Pangulo, hanggang sa ngayon, napatapos na po tayo. Hindi talaga, masabi ko, hindi po nyo kami talaga iniwan. Kasama na po ang aking ama at kasama na po ang aking ina. Noong ako po'y pinakiusapan po, tumakbo noong taong 20, pinanindigan po natin ito nung tayo mo at nalampasan natin ang lahat ng balakid na hinarang nila o na hinaharang sa atin ng lahat ng mga hamon. Ngayon nga po, itong lahat ng ating naabot at tagumpay ay magpapatuloy dahil sa inyong pagtitiwala at pakikiyambag sa ating agenda ng reforma. Maganda pa, wala tayong dinagdag na pasanin maliban sa tinatawag na sin tax na layong higit pang paunlarin ng ating serbisyong pangkalusugan. Tayo po ay nakakatulong sa kapwa nang hindi nadadagdagan ang ating pabigat. Sabi nga ho ni Kagala-galang Mel Sarmiento, nung mayor po siya sa kanila sa Samar, nagpatawag yung PTA ng meeting, di ba? Parent Teachers Association. Doon raw po sa kanila, sabi ng bata, Tay, patay, tatay, ambag na naman, PTA. Yeah? Pag may proyekto, maski gaano kaganda, bunot, just lapid. Ang tanong nga po natin, meron bang nasa matinong pag-iisip o makakapagsabing itigil na natin ang pagtaak sa Daang Matuwid? Sa ilalim natin panunukulan, tanging natin may pagmamalaki. Hindi tayo nangurakot at tanging kapakanan ng ating mga boss, ang taong bayan ang ating tinututukan. Napakalayo na nga po ng ating narating. Meron nga po nagsabi sa akin nung simula ng aking termino, hindi niya mapapatawad ang ating sinundan dahil sa halos 1 dekadang nawala sa atin. Isipin po niyo, yung nagawa namin, pwede namang nagawa na kung sino mang nauna sa amin. Nandiyan ang pagkakataon kung ang tutok ay sa kapakanan lang ng taong bayan. Alam naman niyo yung pinalitan ko, ang tutok paano manatili sa kapangyarihan. Nakalimutan yung taong bayan. So ibinalik lang po natin. Yeah? Ibinalik lang natin ang pakay ng isang gobyernong itinatag sa pahintulot ng taong bayan. Di ba? Na paglikuran totoo ang taong bayan. So mga kasama, ulit-ulitigon. Sensya na kayo, haluan ko ng konting paalala. Natawag na rin po akong ama ng bayan kanina, pero hindi pa ho tayo kinakasal. Kaya ang kinig ko na lang ho kayong lahat na anak ko. So mga anak, mga boss, simple lang naman siguro ang mensahe. Malayo na mula noong 2010. Di ba? Noong 2010,
Ano ba ang ambisyon ng bawat o pangkaraniwang Pilipino? Paano ba ako makalis ng Pilipinas? Bakit kailangan umalis ng Pilipinas? Wala kang makitang pag-asa. Walang tiyaga na magkakaroon ng nilaga. Maski anong, di ba? Maski anong sakripisyo, tila walang pupuntahan. Ngayon po, nababaliktad na yan unti-unti. Yung 10 million nating foreign o OFWs, ngayon rin po, 9.4 million na. Umuwi sa Pilipinas, marami nito, napababa pa natin ang unemployment rate. Papunta ho dito, daming factory yung nadaanan ko kanina, nakalagay doon, immediate hiring, wanted for immediate employment. Nung bata ho si Egay at saka ako, ang kadalasan nasa karatula, no vacancy. Tama ho ba? Oh. So mga kasama, sinong gumawa nito? Kayo. Binigyan nyo akong pahintulot na pamunuan kayo, isang dakilang lahi talaga. Naabot natin, lahat ang naabot natin ito dahil, babalik ako, nakatutok sa tao. Hindi nakatutok sa sarili. Hindi masyadong mayabang na sila lahat ang may alam, sila lahat ang may dunong, sila lahat ang may tamang solusyon, sila lang ang pogi sa mundo. No? Sa akin, no? Parati kong inuulit-ulit, 10 natin mga kasamaan, lahat na nangyayari dito, tayo gumawa. May nagtanong sa akin, no? Sabi ni Sandy Hebner kamakailan, nung may-ari na Andox, samahan po natin, napunta raw siyang Fairview. Sabi raw nung mga tricycle driver sa kanya doon, tinanong ni Sandy, sinong gusto niyong pumalit sa akin? No? Sagot po nung mga driver, hindi ba pwede magpatuloy na lang? Tapos tinanong ni Sandy, bakit naman gusto niyo magpatuloy? Dati ho kasi, ang kinikita namin, parang tanda ko, 300 piso kada araw, yung pagta-tricycle nila. Ngayon na ho, 700 pesos na. Marami raw pera ang tao, kaya marami silang pasahero. Sana magtuloy-tuloy yun. Meron pa ho isang kinainan ko kamakailan, mga 2 linggo na po lumipas. Sabi sa akin, hindi ba pwedeng extension maski 3 years lang? No? So, sa totoo lang no? Yung pagmamahal naman na nasa kaloob ako at sa po namin pamilya, nandiyan pa. Pero siya nasagot ko nga kadalasan, huwag natin kalimutan, itong taon na to, 38th year na EDSA. Pinapaalala sa atin, minsan, no, may isang tao, nakadalawang termino na, no, konstitusyon ng araw, pwede dalawa eh. Nagdalawang termino na, humirit pa ng 13 years na dagdag. At hindi naman natin masasabing kusang loob sa bumaba sa pwesto. No? Huwag tayong gumawa ng paraan na magbukas ulit ang pintuan sa isang tao na baka hindi na umalis sa katungkulan at baka may nakahanda pang ahalinhin sa kanya mula sa sarili niyang pamilya, di ba? Mabuti nang maghanap tayo ang talagang kapalit natin na talagang magpapatuloy ng ating nasimulan at dahil mas mataas na yung pag-uumpisahan niya, di hamak mas malayo mapupuntahan natin. So ako matinding pakiusap ko po sa inyo lahat. No? Pagdating na Mayo 9, boboto tayo lahat. Yung boto ko, wala akong multiple yun. Yeah? Pag bumoto ko, isa ang bilang dyan. Pag bumoto kayo, isa. Sino ang pinakamaraming boto siyang maupo sa pwesto? Di ba? The majority decide for all. Yung po ang sistema ng demokrasya natin. So, pakiusap ko sa inyo, suriin nyo lahat ng kandidato. Palagay ko, makikita nyo tulad ng aking pagsusuri. Iisa lang talaga ang kasama natin nung tumahak dito sa Daang Matuwid. Iisa ang talagang dumamay sa atin sa lahat ng hirap na dinanan dito. Isa ang hindi napaka-interesadong parating may photo opportunity. Yung mga konti lang gawin. No? Kailangan ibandera sa buong mundo. Importante yun. Nangako ka maglingkod ka. No? Kung may magte-thank you sa'yo, bonus na yun. Pero tuparin mo yung pangako mo muna. At yung kilala na nyo, hindi ko na gagamitin muna itong ating lugar. No? DepEd institution to, kung sino, palagay ko kilala naman nyo kung sino na in-endorse ko. Ulit-ulitin ko lang Umabot tayo dito, ginawa nyo. Saan tayo tutungo, kayo rin ang gagawa. Pakiusap po matindi. No? Dugo, pawis, luha, talaga, sama na loob, marami na bagay. No? Ang ating dinaanan para makaabot dito sa puntong to. Nasa kamay natin na hindi naging bakasyon lang itong 6 na taon na to. Ito, pwede natin gawing umpisa ng lalo pang mas matatayog na pwede natin puntahan. Hindi ko kaya mag-isa. Mula nung una kami humarap po sa inyo, mula nung panahon ng tatay ko nakakulong, parati naman mensahe namin. Hindi gagawin ni Ninoy Aquino nung araw mag-isa, ni Cory Aquino mag-isa. Kung hindi namin kayo kasama, wala ho kami. No? Kaya pakiusap ko sa inyo, yung uhubog ng kinabukasan, walang iba, kundi tayo. No? Pag tinitingnan ko yung mga bata, ito huling best, ito lang huling gusto ko mensahe sa inyo. Alam naman po nyo, hindi pa ako nakapag-asawa. Pagkatapos ko dito sa pwestong to, baka may chance na. No? Pero may mga pamakin ako. No? At may mga pamakin ako, tinitingnan ko sila. Siyempre, kinukwentuhan ako ng kanilang buhay. Merong pinakabata si Bimbi, pinakamatanda, pangalan po Justin, si Jiggy. Tapos, importante sa akin, no, na ano bang tanda ng tagumpay?
Para sa akin, simpleng-simple. Pag yung susunod na salinlay, yung susunod na henerasyon, ang hinaharap nilang problema, hindi pareho ng problema ang hinaharap ko o hinarap ko. Kung sila, mas simple problema, siguro talaga nagtagumpay tayo. Sabi nga ho, yung kinabukasan, darating yan, pero ginagawa ngayon. Nasa kamay nyo at ako po tinuruan na magtiwala sa sambayan ng Pilipino. Kaya nga kayo mga boss ko, talagang karangalan nakapaglikod po sa inyo lahat. At matinding pakiusap nga ho, yung ginawa natin, no, ngayon pa ba tayo maghihiwa-hiwalay kung saan nagtatagumpay na tayo? Palagay ko maliw yata yan. Lalo pa tayong magpalakas ng ating puwersa. Lalo pa tayo magparami dahil talaga naman pong napaka-importante at nasa peligro ang kinabukasan natin kung tayo magkakamali sa Mayo, ikasama ng Mayo. Magandang hapon po. Maraming salamat sa inyo. Pangulong Benigno S. Aquino III.